Pero eto ngayon mga chika, parang sinampal tayo sa mukha ngayon ng pelikulang ito. Mayroong something si Dennis na talagang nagbibigay sa kanya ng edge among the other actors. Yung napapansin ko sa kanya, kaya niyang magpaiyak ng mga tao, ng mga manonood, ng audiences. Kahit yung script niya maigli lang. And mga chika, para sa akin lang to yung nakikita kong rason kaya medyo naging stagnant yung karir ni Ruru. Lagi siya itinatapat kay Coco Martin. Okay, kaya ang nangyayari, lagi siyang nasasapawan. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit, ang Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. So for our today's content mga chika, talakayin natin itong back-to-back na mga awards na tinanggap ng GMA Films sa kanilang 2024 MMFF entry. At yan mga kachika ay ang pelikulang Green Bones. Okay, so marahil marami sa inyo mga chika yung medyo hindi pumansin sa pelikulang ito sa mga sinihan. Naintindihan ko yan mga chika kasi hindi rin siya masyadong na market ng GMA. One example mga chika is nakita nyo ba yung float ng Green Bones noong MMFF parade? If you look closely, parang hindi man lang ginastos sa mga kachika or pinag-iportan, diba? And then another example is hindi nyo masyadong makikita ang mga cast, yung mga artista ng Green Bones sa iba't ibang mga palabas mga chika para i-market yung movie nila, diba? Compare sa ibang mga MMFF entry na, diba, sila Bossing, sila Vice Ganda na halos araw-araw pinopromote yung kanilang mga pelikula. Yung Green Bones mga chika hindi masyado, kaya naintindihan ko kayo kung medyo hindi nyo siya napansin. Pero eto ngayon mga chika, parang sinampal tayo sa mukha ngayon ng pelikulang ito. Isipin nyo mga chika, nakuha nila yung Best Picture Award among all the other movies ngayon sa Metro Manila Film Festival. And mga chika, bukod pa nga dyan, nakuha rin nila yung Best Actor Award na tinanggap naman yan ni Dennis Trillo. And of course mga chika, yung Best Supporting Actor naman na tinanggap ni Ruru Madrid. Di ba mga chika? To be honest mga chika, kahapon lang ng tanghali nung napanood ko yan sa sinihan. And then while watching na movie, umpisa pa lang mapipil mo kaagad yung uniqueness ng story. And definitely mga chika, igagaranti ko sa inyo mapapaiyak kayo. Kasi yung konsepto ng storya niya mga chika is more on forgiveness, more on redemption, more on change of heart, na kahit gaano ka kasamang tao mga chika, mayroon ka pang pag-asang magbago. Okay? So dyan nagre-revolve yung storya niya. And I won't give you further information about sa movie mga chika para ma-excite kayo kapag pinanood nyo. Kasi syempre para hindi ko kayo masyadong ma-spoil. So yun nga mga chika, kaya deserve ng Green Bones makuha yung Best Picture Award from their director si Zig Dulay, na director din mga chika nung another movie naman na Best Picture din, which is Firefly mga chika, na nirelease naman last year. So talagang yung director na to mga chika ay mayroon ng mga award-winning movies ever since. And then mga chika, si Dennis Trillo naman, of course, walang duda siya ang drama king ng GMA. Kaya nga hindi na rin ako nagtaka mga chika, diba? Sa dinami-dami ng artista ng ABS-CBN, kay Dennis nila ibinigay yung lead role sa pelikulang iyan. Kasi mga chika, mayroong something si Dennis na talagang nagbibigay sa kanya ng edge among the other actors. Yung napapansin ko sa kanya, kaya niyang magpaiyak ng mga tao, ng mga manonood, ng audiences. Kahit yung script niya maigli lang. Alam niyo mga chika, yung di ba yung karamihan sa mga artista, maraming sasabihin, maraming gagawin para makapagpaiyak ng tao. Si Dennis mga chika, yung facial expression niya pa lang, yung mukha niya na parang hindi uma-acting, parang natural niyang ginagawa yung eksena. Doon dalang-dala yung mga tao mga chika. Kumbaga mapapaluha ka nang hindi mo napapansin . Kumbaga pag tinitignan mo siya, kahit konti lang sinasabi niya, 5 words, 10 words, mga chika, mapapaiyak niya yung mga tao. Yan mga chika, para sa akin yung signature ni Dennis Trillo. Kaya nga rin hindi siya mabitaw-bitawan ng GMA . If you could still remember mga chika, may mga chismis before na yung asawa ni Dennis na si Jeneline Mercado ay plano nang lumipat sa ABS-CBN kasi hindi na siya binibigyan ng project ng GMA. Diba? Actually until now wala pa rin project si Jen. Pero mga chika, dahil si Dennis ay hindi kayang bitawan ng GMA, mga chika, package deal yan . Si Dennis tsaka si Jen, package yan. Kumbaga, kapag ka pinapirma mo si Dennis sa GMA,
dapat automatic kasama yung asawa niya. Kaya mga chika, kahit anong mangyari, dapat pareho sila mga chika, dalawa sila na under ng Kapuso Network. Kaya mga chika, gusto ko lang din congratulate si Dennis Trillo, dahil napakagaling na performance niya nung pinapanood ko sa sinihan kahapon yung Green Bones mga chika. Dahil sa extensive drama ng bawat eksena, binulong ko na sa sarili ko malaki yung tsansa na masusungkit ni Dennis Trillo yung Best Actor Award. And then mga chika, out of the sudden, nakuha niya ka, diba? Kumbaga siguro hindi lang ako yung nag-expect, sigurado marami rin. Kasi yung pelikula mga chika talagang heavy drama siya. And then mga chika, for Ruru Madrid naman, marami rin yung nagulat, diba? Kasi syempre Ruru Madrid, first na MMFF movie niya to na ginawa. And then nakakuha kaagad siya ng Best Supporting Actor Award. Okay? So sabi nga ni Ruru sa speech niya, buong buhay niya underdog lang siya. Okay? Ang underdog, ibig sabihin niyan, nabubuhay lang siya sa anino ng mga sikat na artista. Kumbaga, lagi lang siyang nasa baba. And then, out of the sudden, mga kachika, na-recognize na siya, nakilala na siya, binigyan siya mga chika ng award na hindi basta-basta. Okay? Best Supporting Actor. Ngayon, mga chika, para sa akin lang to, yung nakikita kong rason kaya medyo naging stagnant yung career ni Ruru kasi napako siya sa iisang role diba? Kumbaga na-appreciate naman natin yung Kapuso Network dahil lagi siyang binibigyan, diba, ng mga serye halos every year, diba, yung Lolong, and then yung Black Rider, and then may bali-balita magkakaroon ng Lolong 2. So mga chika, okay na yun. Kaso nangyayari, lagi siya itinatapat kay Coco Martin. Okay, kaya ang nangyayari, lagi siyang nasasapawan. Diba, naalala nyo ba yung merong isang interview sa isang contestant sa unang hirit na show nila? Kumbaga parang si Ruru Madrid yung umi-interview dun sa matanda. Pero mga chika, parang sinampal siya sa mukha nung sinabi nung matanda na yung idol niya ay si Coco Martin at hindi si Ruru Madrid. Diba yung parang sinabi nung matanda na ang pinapanood niya ay ang probinsyano at hindi yung Black Rider. Ngayon mga chika, parang ganun yung nangyari sa kanya. Hindi siya binibigyan ng role na outside ng mga serye. Diba? Hindi siya sinasabak sa mga pelikula, hindi siya sinasabak sa mga heavy drama. Napako siya mga chika sa action Ang tawag dyan wrong marketing. Okay? So mali yung pag-market sa kanya mga chika in a way na yung mga project niya mga chika ay hindi angkop or alam nyo yun, hindi bagay mga chika dun sa skill set niya. So dito mga chika, nakita nila yung potential ni Ruru na kayang-kaya niyang gumanap sa mga heavy drama film. Malamang sa malamang mga chika sa mga next projects niya mapapadalas yung pagsabak niya dito. Okay, hindi siya yung parang gagawing stagnant or itatambay sa mga alam niyo yung mga action film, di ba? Gagawin siya laging pantapat kay Coco Martin. Kaya ang nangyayari, hirap na hirap siyang umangat kasi mga chika, yung pinatapatan niya isa ng established na aktor. Okay, and then si Ruru pilit nilang isinasabong kay Coco Martin. Siguro dahil wala na silang ibang artista na maitapat kay Coco Martin. Kaya kahit na talagang may potential naman si Ruru mga chika, nagkaroon siya ng dead end dito sa mga action role. Kaya nung napanood ko yung mga eksena ni Ruru kahapon mga chika sa Green Bones, napansin ko parang na-a-adapt niya na yung acting style ni Dennis Trillo. Okay, siguro dahil magkasama sila and then senior niya si Dennis. Siguro in some way, natitrain siya ni Dennis mga chika sa mga eksena nila. Diba, nag-guide siya. Ngayon si Dennis, iba't ibang award na yung nauwi niyan. So siguro mga chika, parang unti-unti niyang ipinamamana, itinuturo dito kay Ruru. Kaya hindi na rin nakakagulat na nakapag-uwi nga rin si Ruru ng Best Supporting Actor na award. To wrap up mga chika, we would like to congratulate din yung GMA dito sa successful movie na inirelease nila ngayon sa Metro Manila Film Festival. Okay, bihira lang sila mga chika makapag-release ng movie, pero this time napakagandang kalibre nito. Sana sa mga darating pa nilang entry sa MMFF talagang ganitong level or even higitan pa nila. And then do sa mga actor nila mga kachika, si Dennis and then si Ruru Madrid, congratulations din ulit dahil mga chika talagang hindi biro yung ginawa nilang actingan dyan. Tsaka yung role na binigay sa kanila dyan mga kachika, heavy guts na drama. Yung talagang mabibigyan ng spotlight mga chika yung galing nila sa pag-arte. And of course mga chika, yung director din ng kanilang pelikula na si Zig Dulay. Kilala natin mga chika, lahat ng mga pelikulang ginawa niya ay nakakuha ng nomination tsaka mga Best Picture Awards. Kaya sa mga gusto pang humabol manood nito sa sinihan mga chika, ini-encourage ko kayo, promise hindi sayang yung mga pera nyo.
O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!